Tumanggi muna magsalita sina NCRPO, National Capital Region Police Office Director Leocado Santiago, pati na si Superintendent Orlando Yebra ng Manila Police District. Siya po yung negosyador. Tungkol po yan sa report pa rin ng IIRC. Pero si Ombudsman, pinakakasuhan din ng IIRC, umalma. Nakatutok si Marin Somali. Unfair daw ang report ng IIRC, sabi ng Ombudsman. Lumalabas sa tono ng IIRC report na ginagawang bayani ang isang pulis na ng hostage ng mga bisita ng ating bayan, at ang gusto lamang ay makita ang kagandahan ng ating bansa. Pinanindigan ng Ombudsman ang pinangako nito sa hostage taker na si dismissed Senior Inspector Rolando Mendoza na re-reviewin ang kaniyang kaso. Hinihingi na magsinungaling ang Ombudsman para kumbinsihin si Mendoza na ayos na ang kanyang kaso. At pagkatapos, kung matapos na ang krisis, ay bawiin daw agad ang panloloko kay Mendoza sapagkat hindi na may ginawa sa pamamagitan ng dahas. Unang-una, hindi po manloloko ang Ombudsman. Hindi po kami kailanman maaaring makipagkompromiso sa isang kriminal. Wala rin daw mali sa hindi pagsipot ng Ombudsman sa panyaya ng IIRC panel. Baka raw kasi magka-conflict of interest dahil sila rin ang magre-review ng kaso ng Mendoza. Hindi rin daw sila ang dahilan bakit matagal bago na ilabas ang desisyon ng Ombudsman. May mga hinabol daw na pleading ang hostage taker. Bagamat pinarerepaso pa ni Pangulong Aquino sa kanyang mga abogado ang laman ng IIRC report, nagsimula na rin ang Office of the Ombudsman na magsagawa ng sarili nilang investigasyon. Ito ay bilang tugon sa sulat na ito na ipinadala ng ilang mga opisyal mula sa Hong Kong na hinihiling sa ahensya na tutukan ng isinagawang rescue operations sa madugong hostage-taking incident o yung kahandaan ng ating mga pulis na tumugon sa mga emergency situations. When this hostage incident took place, we deferred upon the creation of the IRIC. I think it is incumbent upon our office to investigate or to respond to the inquiries of SAR. Dahil recommendation pa lang ang report ng IIRC, umaasa ang Ombudsman na di sila kasama sa makakasuhan. Pero sakali man, handa raw silang harapin ito. Si Attorney Persida Acosta ang tumatayong abogado ni SPO2 Gregorio Mendoza. Natuwa raw ang pulis nang marinig ang resulta ng IIRC report. We appreciate the findings, siyempre insofar as SPO2 Gregorio Mendoza. Dahil sa evaluation naman namin, wala naman talaga siyang kasalanan. He was just a victim of the circumstances. Ang tumayong negotiator na si Superintendent Orlando Yebra ayaw pang magbigay ng komento. Si NCRPO Chief Leocadio Santiago naman tanggap ang IIRC report. Ever my superiors deem wise and it will help the institution, I will abide by any of their decision. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Minuhay muli sa Senado ang isyu ng huweteng. Isa-isang pinangalanan ng mga opisyal ng gobyerno na umano'y kumakamal na milyong-milyong pisong payola. At ang pinakamalaki umanong kumukubra? Si DILG Undersecretary Rico Puno at ang dating hepe ng Philippine National Police. Nakatutok si Ruth Cabal. This is the moment of truth. Let's bring out the truth, no matter how painful. Let's name names. Yan ang tugon ni Senate President Juan Ponce Enrile sa gusto sanang executive session ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz para pangalanan ang mga opisyal na dawit sa weteng. Nagboluntaryo pa si Enrile na mag-abogado kay Cruz kung natatakot daw ito. Pero paliwanag ni Cruz, for what it is worth, I'm willing to give the list, but please make this government do its job. Do not keep this list there. Act on it, and then you have done your duty. Nang isumite sa Blue Ribbon Committee ang listahan ni Cruz, nagbosyon na ang ilang senador na agad isa publiko ito. Unang binasa ang mga umano'y weteng operator. Number 1, Mrs. Baby Pineda. Number 2, Paul D. Number 3, retired General Eugene Martin and Mayor Domogan. Number 4, Danny Soriano. Number 5, retired General
Padilla, number 6. Governor Espino, number 7. Mr. Boy Halandoni, collector on the ground, number 1. Eddie Fontalla. Number 2, intermediate recipient, retired General Ray Cachuela. At ang ultimate recipients umano ng weteng payola, wala raw iba kundi si DILG Undersecretary Rico Puno at si dating PNP Chief Jesus Versosa. Paliwanag pa ni Cruz, hindi magtatagumpay ang weteng kung hindi kukonsintihin umano ng mga otoridad. Nasa mga opisyal din daw ang kapangyarihan para mapatigil ang illegal numbers game. Napakadaling alisin ng weteng eh. Panginoon ko, hindi niyo po kailangan ng rebentador, hindi niyo kailangan ng tirador. Dalawa lang ang paa niyan na nakatungtong. Yung local public official at yung local police official. Kapag ito pong dalawang ito ay nagkasundo na walang weteng sa kanilang lugar, maniwala kayo't hindi, wala pong weteng. Hindi imbitado sa pagdinig si Versosa, pero si Puno na naroroon agad nagpaliwanag. Because I cleaned up the office already and removed some of the people, most of the people in that office. Because I wanted to have an alternative to the illegal numbers game. So, ang kinuha nila doon is they're hitting me because mawawalan sila ng kita eh. Si PNP Chief Raul Bacalzo ngayon lang daw nalaman ang tungkol sa listahan ni Cruz. Pero muntik na rin siyang bagisa nang sabihin niyang di niya dala ang sariling weteng watchlist ng PNP. Lumabas sa hearing na umaabot sa 30 bilyong piso kada taon ang kinikita mula sa weteng. Kaya paniwala ng ilang senador, marami pang isyong dapat ungkatin tulad ng posibleng tax evasion at money laundering. Police to enforce the law, the Bureau of Internal Revenue to charge these people with tax evasion and send them to jail like Al Capone, and the money laundering of the central bank to determine what banks are the recipients and holders of the deposits of these people. Dinideposito po yan sa mga bangko at iba't ibang pangalan tuwing may laban po sa states ng boxing. Marami pong money laundering ang nangyayari doon. Kaya sa halip nga raw na kung kani-kanino lang napupunta ang pera mula sa weteng, sabi ni Enrile, mas mabuti pang malegalize ito para mapunta sa gobyerno ang kita. Ito rin ang posisyon ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Pero tanong ng senador, kung sugal po ng mga mahihirap to, bakit yung sugal ng mga mayaman hindi niya tinitira? Yung mga kubrador galing sa mga mahihirap to. Pag nawalan ho sila ng trabaho, saan ho pupunta yung mga mahihirap na yan? Gusto nyo bang pumunta itong mga mahihirap sa mga drug syndicates? Baka bukas makalawa, meron naman tayong hostage taker. Magugunitang ang weteng payola ang isyong yumanig at kalaunay nagpabagsak sa gobyerno ni dating Pangulong Joseph Estrada. Nakulong pa si Erap kasamang anak na si Senator Jinggoy. Matatandaan ding ang ama ni Senator Gingo na ang kauna-unahang nag-akusa kay Erap tungkol sa umunay pagtanggap ng weteng payola sa kanyang I accuse speech. Ilang taon na nga ang lumipas at ngayong may sumisigaw muling tuloy pa rin ang bulahan, sagot ng komite, imbis na weteng, pag-aaralan nila ang pagpapalakas ng small town lottery para raw tuluyang patayin ng weteng. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Nagisa ng husto si DILG Undersecretary Rico Puno sa pagharap niya sa Senado kanina. Hindi kasi pumasa sa ilang senador ang kanyang mga sagot at katwiran. Nakalimutan na raw ni Puno kung sino-sino ang mga sangkot sa weteng na inilalapit sa kanya. Nakatutok si June Veneracion. Sa maikling panunungkulan ni Undersecretary Rico Puno, hindi na raw niya matandaan kung ilang beses niyang tinanggihan ang mga nagtangkang maging tulay para makaharap niya ang ilan umanong wetting lord. Pero ang sagot na yan, ang naging mitya para madikdik ang Undersecretary. Alam ko naman na alam nyo dahil tinawag nyo silang kaibigan. Kung tinawag nyo pong hindi nyo kilala, stranger, maaari po namin paniwalaan. Pero kung sinabi po nyong kaibigan at kamag-anak, siguro mo po maalala nyo ang pangalan ng kaibigan nyong humingi ng pabor para sa appointment. Yun na nga po, ulitin ko po. Sa dami po nung dumating sa akin, maski na ano pong mga kakuan nyo, baka mamaya may masabi akong kaibigan na hindi naman yun ang sinabi sa akin. Or kamag-anak na yun din ang sinabi. Hindi ko na po maalala. Ang tanging pangalan na tumatak daw sa kanya, si Pampanga Governor Lilia Pineda, na nakalista bilang wetting operator sa listahan ni Archbishop Oscar Cruz. You're hereby warned that under the rules of the Senate, if one answers falsely or
evasively, you can be cited for contempt. We are very disappointed with the quality of your answers. Sabi ni Puno, may watchlist ang PNP ng mga wedding operator. Pero wala siyang naipakita dahil hindi niya raw dala. Kaya tila may pagkainis si Senate President Juan Ponce Enrile nang payuhan si Puno. For the sake of your administration, for your sake, you have to come out clean. Hindi rin pumasa ang katwiran ni Puno na masusunog ang ginagawang police surveillance sa mga isinasangkot sa wedding. Don't tell me that until now you're still in the surveillance stage. No, nobody will believe you. Pero para kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, simple at madali lang mapigil ang wedding kung talagang gugustuhin ng mga lokal na opisyal at chief of police. Nasita patuloy si Puno at ang hepe ng PNP nang mapansing tila hindi buo ang kanilang atensyon. Wala kahit hindi, wala pong wedding. Father, bago kayo magpatuloy, Yusek Puno and General Bacalso, are you listening? Okay, Father, please. Mr. Senator. Lumutang din sa pagtatanong ni Senador Jinggoy Estrada ang pangalan ng pinsan ni Pangulong Noynoy Aquino. Is, yung boyfriend ni Barreto, Richard. May pagka-showbiz pa pala ho kayo, Archbishop. Somebody help me. Sino pong Barreto po? Yung babae, yung artista. Marami magkakapatid po yun. Yung panganay. Gretchen. Oh, yun po, yung partner niya. Si Tony Boy po. Opo. Katunayan, nung nakaraang linggo lang daw, lumapit si Cuangco kay Cruz para siya'y pakiusapan na maghinay-hinay kay Puno. Inamin ni Puno na kaibigan niya negosyante, pero wala raw silang napag-usapan, nalapitan si Cruz. Dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan kabilang sa mga ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig, ang negosyanteng si Tony Boy Cuangco. Pero si Archbishop Oscar Cruz na rin mismo ang nagsabi, wala siyang nakikitang mali sa ginawa ni Cuangco. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.